Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Tunghayan natin ang concerns ng mga beginners natin. Karamihan sa tanong nila ay tungkol sa breeding. Kaya dun sa mga veteranong nagmamanok, bigyan natin ng time. Itong mga concerns na para sa atin ay napakasimple. Pero para sa kanila, sa mga baguhan, ito ay mga bagong information. Kaya i-share natin sa kanila ang ating konting kaalaman. Ito ay galing kay Mel Electrical. Dok, tanong ko lang po, nag-breeding po ako. Biglang nagkasakit yung lalaki. Siyempre, kinuha ko at hiniwalay sa babae. 5 days after, okay na ang tandang. Pwede na bang ibalik sa mga babae? Salamat po. Okay, Mel. In general, pag mag-breed tayo, laging healthy ang broodcock at broodhen. Kasi kung sakitin ang broodcock o broodhen, mas malamang mahina ang sisiw na lalabas. Sinabi mo, inihiwalay mo. After 5 days, magaling, pwede bang ibalik? Kung minor lang naging problema, pwedeng ibalik pero hindi 5 days. Pagpahingahin mo hanggang 2 linggo para siguradong nakabalik niya yung tunay niyang lakas. Dahil kung nawala ang simptomas, maaaring yung infection o yung paghina ng katawan makakaapekto doon sa breeding mo. Mainam pa siguro, Mel, kung mayroon kang reserve na broodcock na kapatid nung ginagamit mo, yun muna pansamantala ang gamitin mo kaysa gumamit ka ng manok na nagkasakit. Galing kay Eddie Iboy. Dok, ask ko lang anong eksaktong edad po ng broodstag na pwede na sila isalang. Iboy, mas maganda sana kung cock ang gamitin mo para sigurado ka na well-developed na. Pero kung wala kang broodcock, broodstag lang meron, walang eksaktong edad na pinag-uusapan dito. Ang importante rito ay matapang na yung manok, maganda ng pangangatawan at early maturing. Kasi kung masyadong bata, baka maapektuhan yung kanyang paglaki at maaari din na baka maapektuhan yung kanyang gameness o tapang. May mga stag na ginagamit as early as 7 months. Kung minsan, pag nilabas na sa brood pen, ayaw nang lumaban. Yung iba naman, pag matapang ang lahi, kahit 8 months pwede na, hanggang 10 months. Yan ang range na ginagamit ang mga brood stag na yan. Isang beginner pa rin, ang tanong niya, after mangitlog ang inahin, ilang araw po ba ulit bago mangitlog? Okay, Carvin. Ang pangingitlog, may proseso yan. Karaniwan, 26 to 28 hours ang paglabas ng itlog mula ovulation. So halimbawa, ngayong araw ng itlog yung manok mo ng alas 10. Maaaring kinabukasan, mangingitlog bandang alas 12, sunod na araw, alas 2, alas 4, alas 6 kung minsan. Susunod na araw, hindi siya mangingitlog dahil karaniwan, ang pangingitlog ng manok ay sa araw, hindi sa gabi. Dahil alas 6 ng gabi, yung kanyang huling pangingitlog, next day mag-i-skip yan. Yan yung tinatawag na clutch. Naka 5 itlog siya, tapos tumigil. Then, after another 1 day na pagtigil, babalik ulit yung pangingitlog. Yun ang proseso ng egg laying. Pero syempre, ang manok nangingitlog, kailangan buo ang katawan, maganda ang nutrisyon, at mas mainam na iilawan kasi yung ilaw ang nag-stimulate doon sa mata para mag-release siya ng itlog sa kanyang ovaries. Ang concern ni Charles, good day po, anong ginagawa nyo sa manok na namamalo o man-fighter na? Charles, kung minsan yung man-fighter na manok ay namamana. May mga manok talaga na matapang sa tao. Pero merong mga manok na wala namang lahi na man-fighter. Pero pag sila ay lumaki na, namamalo na at naging man-fighter na, kahit walang pinagmanahan. Dito mo makikita, Charles, na ang laki ng influenza ng pag-aalaga doon sa manok. Kung yung manok ay binibigla mo o kaya nasasaktan mo, magiging man-fighter yan. Kaya nga, sabi nga natin, tender loving care ang ibigay natin sa manok natin para hindi matutong mamalo ng tao o mamalo ng mga inahin na kasama niya doon sa brood pen. Yung simpleng pagkuha lamang sa cord, pag binibigla mo yan, magde-develop yan ng behavior na akala niya, sasaktan mo siya, kaya ang defense niya, papaluin ka niya. Pero kung yan ay gentle ang paghawak mo sa manok, hinihimas mo, hindi mo sinasaktan, hindi magiging man-fighter ang manok na yan. Si Joel naman, sabi niya, ask ko lang po kung paano yung ginagawa nyo sa mga hens na matatapang. Thanks in advance. Okay, Joel, siguro ang tingin ko dun sa tanong mo ay flock mating ka. Kaya may mga matatapang na hens na pinapalo yung ibang mga kasama sa breeding pen. Ang pinakamainam dyan, ihiwalay mo yung namamalo na inahin, i-single mate mo na lang siya. Ngayon, yung ibang kasama na hindi nagpapaloan, yun ang flock mating mo. Yun ang pinakasimpleng remedyo. Ang concern naman ni Ben Menchalto, Dok, may tanong ko lang po ang ideal na edad na manok para pungusan ng palong. Maganda raw gamitin sa breeding yung may palong pa. Kaya lang mahirap sa kanya tumuka kung nasa tangkal. Hindi may labas
lalabas ng maayos ang ulo sa butas para tumuka. Maraming salamat sa ating mga beginners dahil kayo ang future ng sport natin. Okay, Ben? Yung pagpungos ng manok, yung edad ay depende sa tapang ng manok mo. Kung early maturing yan at lumalaban na, hindi na umaayaw sa laban, pwede mong pungusan. Pero sabi mo, mas gusto mo yung may palong kasi sabi raw nila, mas magandang pang-breeding. Actually, walang kinalaman ang palong sa breeding. Yung ba straight comb ka lang, malalaki ang palong dahil iyon ang lahi nila. May mga nagsasabi kasi na ang laki ng palong ay secondary sexual characteristic ng isang tandang. Kaya pag mas malaki ang palong, mas maganda. In general, walang katotohanan ito. Dahil may mangunok na P-comb, yung maliliit ang palong, pero mainam din at matapang na broodcock. Pero tama naman sabi mo, na pag malaki ang palong, lalo mga straight comb at sa tangkal, hindi nga makakain ng maayos kasi sagabal yung kanyang palong. Mas mainam pa, pungusan mo na lang para wala kang problema. Or ilagay mo sa breeding pen, hindi sa tangkal para walang problema yung palong niya. Si Romeo Eribal, ang tanong niya ay ganito, anong ginagawa niyong training or binibigay na medication upang magkaroon ng cutting ability ang mga manok? Thank you. God bless. Romeo, ang cutting ability ay namamana. May mga manok talaga na asintado pumalo. May mga manok naman na kahit sandamakmak ang pinalo, hindi makapatay. Kaya ito ay isang breeding characteristic na namamana. In general, yung mga tinatawag nila mga light fowls, yung mga smart na mga manok, sila yung may magandang cutting ability, kagaya ng mga roundhead, mga claret, mga kelso. Ganun pa man, may mga heavy breeds gaya ng Hutch at White Hackle na asintado rin pag pumalo. Kaya kilalanin mo ang manok mo at yung mabilis pumatay, yun ang paramihin mo kasi nasa kanila na yung cutting accuracy o yung cutting ability. Ma-enhance mo lamang yan pag maganda ang nutrition at healthy ang manok mo. Kasabihan nga, half of the breed is in the feed. Dahil kung maganda man ang breed mo, maganda ang cutting ability, kung hindi maganda ang nutrition, hindi maganda ang pangangatawan, mababawasan yung galing niya sa cutting. Madalas nating sabihin na ang cutting ability ay eye-brain muscle coordination. Ibig sabihin, yung manok, tinitignan niya kung anong papaluin niya. Susukatin niya yon. At yung utak niya magsasabi, dito ka papalo. Yung execution ng palo ay dahil naman sa muscle. Anong ibig yung sabihin? Alagaan natin yung mata ng manok natin. Tignan natin na walang mga eyeworm. Kaya importante yung oxyrid. Yung brain is a nerve tissue. Kaya nga nandyan yung ating Betamax, nandyan ating Mega B12 para maganda ang nerves ng ating mga manok. Binanggit ko yung muscle and bone. Yan ay nakukuha sa magandang nutrition. So makikita mo, ang cutting ability is both a breeding characteristic na namamana at yan ay ine-enhance ng tamang nutrition, management at pag-aalaga sa ating mga manok. Mga kasabong, natunghayan natin ang mga breeding concerns ng maraming beginners sa ating sport. Patuloy natin silang suportahan kasi sabi ko nga, sila ang future ng ating industriya. Lagi lamang tandaan sa performance ng ating mga manok, pang-breeding manok panlaban, health is always number one.